po. So yun po, dumating na po yung ating order na water pump. Dito po yung panghigop na hose at saka dito naman yung buga. Huwag nyo pong balik rin kasi wala pong lalabas na tubig mula dito papunta dito. So yung kakabitan ko po ngayon, dati po yung may water pump na di kuryente. Kaso po nasira na po yung di kuryente na water pump. Wala pa pong budget yung may-ari. Kaya sabi niya, ito lang muna daw po, pansamantagal. So ngayon, ito na po yung ating water pump na na-order. So yun po, gaya po ng dating order natin, ganun pa rin po siya, kalaki. So para, yun lang. Parang medyo may damage po siya dito sa taas. Ayun po, bago natin ito ikabit doon, i-test ko muna po ito dito kung gumagana. So ito po yung positive niya, yung pula. At ito naman yung positive ng aking power supply. Huwag nyong iririkta sa kuryente. Kasi masisira po yung water pump ninyo. Dahil ang voltage po ng water pump ay nasa 9 hanggang 14 volts lang po. Yan. So ngayon po, ipapower on ko muna siya. Wala pang hose. Para malaman natin kung gumagana siya. So yun, okay po. Ngayon po, kakabitan na natin to ng hose. So gaya po ng dati, kailangan natin ng fittings. Ito po. Yan, bago natin mailagay yung hose na 1/2. So ganito po yan. Yan. Yan, okay na. Samigpit lang. So ang source po niya nandun. Yun. So ilubog lang natin para makahigop yung ating water pump. Ngayon, ipa-power on na po. Para makita natin kung makakahigop ba siya ng tubig. So yun, naka-power on na po yan. Hintayin na lang po natin. So okay po. So yun, nakahigop naman po siya ng tubig. So okay po yung ating na-order na water pump. Gumamit lang po ako dito ng, ito po ay isang power supply ng computer. So meron po itong 12 volts na output. Itong kulay dilaw po nito, 12 volts po ito. Kaya ito po yung kinonek ko dito sa water pump. Yan. Nakasaksak po ito sa kuryente. So wag nyo pong i-direct yung water pump na isaksak sa kuryente. Kailangan nyo pong gumamit ng adapter na may 12 volts na output. So ito po ay papakita ko sa inyo na ang output po nito ay 12 volts. Gamit tayo ng multi-tester. So yan, makikita nyo po, nasa 11 lang. Pero okay po yun, pasok po yung ating water pump dyan. Dahil yung ating water pump ay kaya niya hanggang 9 volts up to 14 volts. So yan po. At yung sa sukat naman po ng hose na ginamit dito, yan po yung 1/2. Pero ang ating water pump po ay nilagyan ko pa po yan ng isa pang hose. Ito pong kulay dilaw po na to, bago po natin isalpak itong 1/2. Kasi kung ididirekta ito ay talagang maluwag po siya dito banda, maluwag po siya dyan. Kaya kailangan nyo rin po ng ganitong hose. Yan po ay tinatawag na level hose. Yan o, pit na pit. Kasi hindi po pwedeng sumingaw yan dyan. Kasi maaaring hindi makahigop ang water pump ng tubig sa inyong mga tubo o power source ng water source nyo po. So ito po, pwede nyo pong dalawang outlet. Yan, kayang-kaya po yan ng water pump na to. Ito para sa imbakan to ng tubig, itong isa. Ito namang isa, ginagamit ko sa sprayer, pangkarwas ng aking motor. So ayan po yung hose na nakakonek doon. Ito. Yan. So ito po yon yung nakakonect doon sa aking pangkarwas. Ito naman yung pang-stock. Ngayon sasara natin tong isa. Bubuksan natin tong isa. So doon po yung direct sa ating drum. Ito yung ating drum. Dito natin ini-stock yung tubig. At saka ito naman yung kanyang outlet ng drum. Yan. Yan po. Makikita nyo po, malakas po. Nag-overflow na po yung ating drum. So yun lang muna po sa ngayon.
huwag niyo pong kalimutan na i-like at subscribe po si Kain Binto para sa mga susunod po na DIY natin ng ganitong setup. Yun lang po, salamat.